Iginiit ni House Speaker Martin Romualdez na tagapayo lang siya ng mga nagsusulong ng People's Initiative. Sinabi niya yan matapos ilabas ni Senadora Amy Marcos sa Senado ang litrato ng mga nangunguna sa People's Initiative kasama si Romualdez. May unang balita si Mav Gonzalez. Sa mismong bahay umano ni House Speaker Martin Romualdez kuha ang litratong ito. Sa pulong daw ni Romualdez, House Appropriations Committee Chairman Representative Zaldico at Noel Oñate, ang lead convener ng grupong nangunguna sa People's Initiative. Ipinakita ni Senadora Amy Marcos ang litrato sa pagdinig ng Senado tungkol sa People's Initiative. You said you never met the Speaker, nor Mr. Zaldico, our congressman. You're under oath, sir. Yes, that was the time that I met with the Speaker. Sasabi mo lang na hindi naman kayo nagkita. Sabi nyo sina Congressman Garvin lang. Yeah, because you know, it slipped my mind. Madam Senator. That was the Okay time lang. Kung nakalimutan ninyo bigla, is Speaker Martin Romualdez supporting your group? To help us in the signature campaign, yes. Okay, so it's very clear that Speaker Martin Romualdez is supporting your group po. He is all out behind the People's Initiative. Is that correct? Yes, we coordinate with the Speaker and the Thank you very Congressman much, in getting the 3% per congressional district. That's correct. Paliwanag ni Oñate, administrative at advisory ang tulong na ibinigay ni Romualdez. Pero aminado silang mas bumilis ang pagkalap ng pirma dahil sa tulong ng mga kongresista. Ipinakita rin ni Senadora Marcos ang Project People's Initiative na tineteksto mano sa mga kongresista. Nakasulat sa group chat ang instructions kung saan ipapasa ang mga pirma at ang mga makikilahok daw sa Project PI makakapag-request ng 20 milyong pisong halaga ng ayuda. Kinukumpirma mo. Parang nagugulan ako. Kinukumpirma na politicians initiative. Hindi naman po. Tumutulong lang sila. Pero kami ang nasa forefront ng pagpapapirma. Wala naman, palagay ko, wala namang masama na tumanggap ng tulong sa mga congressmen. Kami po sa pirma, for the record, we are against any form of vote buying, bribery, or aid in exchange for signatures. Si Attorney Anthony Abad ang nakasulat na pangalan na petitioner sa People's Initiative form. Ipinasampina na siya ng komite dahil hindi dumalo. Sinisikap naming makuha ang kanyang panig. Sa pahayag na inilabas ni Romualdez, kinumpirma niyang lumapit sa kanya ang mga kinatawan ng PI kabilang si Oñate para sa isang pulong na isinagawa sa townhouse ng Speaker. Pero tagapayo lang daw ang ginampanan ni Romualdez sa PI at hindi siya ang nangunguna sa pangangalap ng pirma. Wala rin daw siyang kinalaman sa anumang iligal na aktibidad gaya ng pagbili ng pirma. Ilang kongresista ang ipinagtanggol ang House Speaker. Like any Filipino meeting, it always ends with a picture. So sa akin, it shouldn't be taken with malice, and the photo was just used for propaganda and for political gain. Ako sa distrito ko, ni 5 and other districts, wala pong humingi ng pera, hindi kami nagbigay ng pera, lalong-lalo na yung pera ng kabayan. There is only one sure way to stop that People's Initiative, and this I appeal to our friends in the Senate. You pass your RBH 6 and the House of Representatives will welcome it. Nang tanungin si Pangulong Marcos tungkol sa Chacha sa gitna ng state visit niya sa Vietnam, sinabi ng Pangulo na nakikipag-ugnayan siya sa liderato ng Senado at Kamara para maresolba ang banggaan nila. Now, the best advice that we are getting, the best analysis and interpretation that we have, is that the legislature is of a bicameral nature. And therefore, that implies that they will vote separately. So, how that will be done now is what we are trying to figure out. Nang tanungin kung ano nang mangyayari sa PI, we don't know yet. We haven't made those decisions yet. But I think as of now, the People's Initiative is they're continuing, but that's not. I don't know if that is still one of the options that remains to us. Sabi rin ni Pangulong Marcos, buhay ang unity nila ni Vice President Sara Duterte, taliwas sa sinasabi ng ilan sa gitna ng naisa publikong bangayan ng mga Duterte at Marcos. Hindi na talaga maitatago na bumuho na ang unity ng mga Marcos at Duterte. Well, it appears that political marriage
built on convenience and common interests, has imploded before the public a little more than a year and a half since the last election. Sinikap ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni VP Sara Duterte pero hindi siya tumugon sa aming mga mensahe. Nang paulanan ng batikos ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si Pangulong Marcos, naroon ang kapatid ng Pangulo na si Senadora Amy Marcos. Anong feeling nyo noon nung binabanatan niya yung kapatid nyo? Wala, nakakaloka. Yun lang masasabi ko doon, nakakaloka. Naikwento ni Senator Amy, lumapit sa kanya ang anak ng dating Pangulo na si Davao City Mayor Baste Duterte na nanawagan noong araw na yon na magbitiw si Pangulong Marcos. Sabi ko, hoy, ano yan? Bakit pinagsasabi mo yan? Tapos sabi niya, sorry, gano'n. Nakakatuwa nga pero naintindihan ko kasi syempre yung babagabag talaga yung damdamin ng bagets. Syempre yung tatay niya at saka yung ate na. Ito ang unang balita. Mav Gonzalez para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.